Binabati natin lahat ng mga taga-subaybay, mga suki at follower po natin sa Pag-aral Natin Ministry. Welcome po mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong laging pag-abang at binabati po natin ang ating mga avid viewers po, lalo na po yung Igban family at ganoon din po sila Kuya Loreto, Brother Dexter Tamayo, Brother Alex Destacamento at Ate Mel Borja at ganoon din po yung pong mga taga-Japan at ganoon din po sila Brother yung pong mga nagbigay sa atin ng nagpapadala lagi ng mga stars. Nandito po ulit tayo sa ating segment na Biblical Interpretation, kung saan ay nasa ika-4 na episode na po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po doon sa mga ika nga ay nagugustuhan naman na itong ating segment nito, dahil alam naman natin na boring po ito doon sa mga walang interes sa pag-aaral ng Biblia. Kaya katulad po nga ng aking naging karanasan nung ako ay kabataan, at ako po ay napapaharap sa iba't ibang mga pananampalataya, samantalang kami ay nagpa-Bible study, ay alam kong malaking bagay ito sapagkat nung time na yon sa aming kapanahunan ay wala tayong internet, wala po tayong mga materials, kaya kulang na kulang po tayo sa mga impormasyon. So ngayon na sagana po tayo, ang dami po nating nakukuha mga impormasyon nito, ay nais kong ibahagi po ito sa mga kabataan lalo na sa mga layman, at alam ko na meron pong mga layman na natutuwa dito at kanina lang may kausap po ako, si Brother Buning dyan sa Cebu. Tuwan-tuwa siya at inaabangan niya lagi ito at nagtatanong siya sa susunod uling episode. Maaring ang iba ay ganun din. Kung yung iba naman na nakakapanood nito ay mas mataas ang alam at mas mataas at maraming alam kaysa sa atin, well, ay akin pong pinasalamatan naman kayo sapagkat kahit papaano ay nandyan pa rin kayo. Ito'y gagawin po natin para po mas papalaganap natin ang ating pong evangelism. May mga kabataan po minsan na nagsasadya pa ho dito para makinig tungkol sa mga bagay nito. Kaya ginawa na po natin online, ginawa na po natin itong mapapanood po sa ating programa para sa ganon ay makinabang yung pong mga interesado. Kung kayo po ay pinagpapala at nabibless, nakikinabang, pwede niyo pong tulungan i-share at i-subscribe po yung ating YouTube channel tungkol dito sa Biblical Interpretation or kaya sa channel ng Pag-aralan Natin. So ngayon, mga kapatid, bago ko simulan yung episode 4 ng Biblical Interpretation, ay meron pong naipadala po sa ating request at hindi ko alam kung anong program natin ito niya nakuha. Subalit, nang tingnan ko po ito, yung kanyang pinadala ay ang nag-post po nito ay ang pangalan Open-Minded Person PH. Ito po yung sagot niya doon sa Three Angels message na account din. Sa YouTube yata ito, or YouTube yata ito. Yan. Ang sabi po kasi rito, para saan? Parang nagkakahamunan yata sila ng debate, Para saan? Para debatihan at patunayan sino ang tama. Bigyan mo nga ako ng Lucas 14:20 sabi, bigyan mo nga ako sa Lucas 14:26 anong nakasulat at explain mo muna. So, ibig sabihin ay china-challenge niya itong si Three Angels kung ano yung ibig sabihin ng Lucas 14:26. Mga kapatid, siguro itong nag-send sa atin ay binasa niya yung talata at maging siya ay hindi niya maintindihan. So, atin po ipaglilingkod ito sa maiksing panahon at bago tayo dumako sa ating episode 4. Ganito po kasi ang nakasulat, mga kapatid. Ang sabi po dyan sa talata, kung ang sinumang tao'y pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sarili, ama at ina, at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati sa kanyang sariling buhay man, hindi siya maaring maging alagad ko. Kung titingnan nga naman po ninyo, mga kapatid, ang talata, mga kapatid at mga kaibigan, tingnan po ninyo, kasi may termino po dyan na maaring makalito talaga sa atin. Yung pong salitang napupuot, Kasi kapag hindi ika napupuot sa kanyang ina at ama, magulang, asawang babae,
mga anak at kapatid na lalaki at babae, at pati sa sarili niyang buhay, dapat kapuutan niya. Kasi pagka hindi ay hindi magiging alagad ng Panginoon. Ngayon, ang pagkaintindi natin sa salitang puot, ito yung galit na galit. Yung bang tipong kahit na anong gawin mo, hindi magpapatawad at away talaga ang gusto. Usong-usong ngayon yan, mga kapatid. Kaya nga yung galit pati sa social media ay ipinopost na, wala namang kinalaman yung ibang tao. Pero mag-away na magkakapit-bahay, nung mga nakasalubong sa daan, at pagkagalit na galit ay talagang ayaw ng reconciliation. Minsan, ganyan naman talaga yung ating definition sa ating panahon pag sinabing napupuot. No? Yung galit, sobra pa ito sa galit. Bakit sinasabi rito? Para maging karapat-dapat sa Panginoon, para maging alagad ng ating Panginoon, ay kailangan niyang napupuot siya sa kanyang ama, ina, asawa. Yung kung lalaki ka, yung asawang babae, dapat napupuot ka doon, tapos kapatid na lalaki at babae. Ano po ang ibig pong sabihin? Yan. So, atin pong ipaglilingkod ito kasi nga, karamihan, alam naman natin na mas marami po ang gumagamit ng lumang ang Biblia. Hango po ito sa dating Tagalog na Biblia. At lalo na po, may mga nagtuturo na ito daw ang pinakamagandang gamitin. At talaga namang ito yung pinakagamit na salin, mga kapatid at mga kaibigan. So, ang nagiging problema ho dyan ay yun ngang termino. Kaya nga kami po dito ay gumagamit po ng iba't ibang mga salin. Kaya gagamit ulit tayo ng ibang salin sa ating pong pag-aaral ngayon. Kasi na malaking tulong mo ito. Babasa ho tayo ng salin ng Magandang Balita, Biblia. At ang pagkasulat po ay ganito. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina at asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ayun. So, sabi rito, yung palang salitang kaputan, wala ho dyan yung kaputan eh. Ang nailagay po doon sa bandang huli ng talata ay umibig ng higit kaysa akin. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, hindi na huuso ngayon yung pong magbabato ng mahihirap na tanong sa internet. Magbabato ng napakahirap para bagang mahirap ipaliwanag na talata. Hindi na huuso ngayon yan kasi may online Bible na iba't iba ang translation na sa ating kapanahunan. Napakadali po niyang maunawaan. Naalala ko tuloy yung makapakatagal-tagal ng salin. Challenge ng Isaiah 2:22, paulit-ulit yan. Parang sa kanila ay napakahirap itong sagutin. Di sinagot ho natin, mga kapatid at mga kaibigan. Ginamit ho natin yung mga translation na paraphrase or mga dynamic translation. Napakadali lang palang maintindihan. So, yung mga mahihilig na mag-challenge ng tanong, hindi na po uso ngayon yan. Lalo na pag may internet. Mga kapatid, at kayo naman na marunong magbukas ng internet, wag na ho kayong basta-basta na lang ay tatanggap ng mga paliwanag. I-check ho natin. Kasi dito pa lang, ang ibig pa lang sabihin ng kapuutan ay ibigin na mas higit ang Panginoon kaysa kanilang magulang, asawa, kapatid na lalaki at babae. Kaya yung kapuutan, ibig sabihin ay ibigin mo na mas mababa kaysa pag-ibig sa Panginoon. Para maging alagad, ay iibigin natin ang Panginoon higit kaysa ating mga mahal sa buhay. Yun lang po. Ganon siya kadali. Sa salin ng Tagalog Contemporary, sa Tagalog Contemporary Bible, o kaya ay ASND, ang salita ng Diyos, ay ang pagkasulat po ay ganito. Ang sino mang nais na sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaring maging taga-sunod ko. Ayun. Ang linaw ho dito na sino mang magpahalaga, mas bigay halaga sa kanyang magulang, kanyang asawa at mga kapatid, ay hindi niya maaaring maging alagad. Ayun naman, ang ginamit naman dito ay mas magbibigay ng halaga
Ibig sabihin, iibigin ang kanyang magulang ng higit sa sa Panginoon, ay hindi ho po pwedeng maging alagad ng ating Panginoon yon. Alam naman natin sa ating kapanahunan, mga kapatid, mga kaibigan, na talagang dinadaanan po natin, lalo na yung mga bagong nakakakilala sa Panginoon, dinadaanan po natin yung pong papipiliin tayo, kukontrahin tayo ng asawa, ng mga magulang, kapatid, kukutsain, pagsasama na doon sa isang Bible study at kung ano-ano. So minsan nagtitimbang-timbang sino ba susundin, ang Panginoon, yung kanyang napakinggang mga aral, o yung kanyang asawa, o kaya ay magulang. Nakataya ho talaga dyan yung ating pong pagpapasya, mga kapatid. Kaya maganda ang nakita ko dito, mababaw yung tanong, pero maganda ang mensahe nito. Kaya akin po itong pinatulan at akin binigyan ng pansin. Sa Tagalog, sa The Living Bible naman, ang nakasulat po ay, anyone who wants to be my follower must love me far more than he does his own father, mother, wife, children, brothers and sisters, yes, more than his own life. Otherwise, he cannot be my disciple. Ayun. So, pareho lang ang ibig pong sabihin. At ugaliin din ho natin, mga kapatid at mga kaibigan, tuturuan ko po kayo sa napakasimpleng paraan para kahit na kayo ay self-reading, Bible reading, nagba-Bible study, ay magkaroon po kayo ng information or tip na ibibigay sa inyo. Napakadali lang po ito. Sa inyong Bible, pagka binabuklat po ninyo, kung ang hawak ninyong Bible ay yung lumang Biblia, meron po doon sa ibaba, meron po diyang mga number at may mga maliliit na litra. Yan po ay isiningit din sa mga talata sa Bible. Sa Book of the Bible, may isinisingit po silang maliliit na litra at merong verse. Titingnan mo doon sa baba, meron nang nakalagay doon na verse. Ibig po sabihin, ito yung mga tinatawag nating mga cross-reference. No? Meron po talagang nabibili din ng mga Bible na may cross-references. No po? Ibig sabihin, yung salitang yon ay maaring makita mo din sa ganitong aklat, ganitong chapter. Yan po ay makakatulong, hindi ho yan ang tamang interpretation, kundi makakatulong po yan para malaman natin na meron din ganun palang salita sa ganito. So, ibig sabihin, pag tinignan yung konteksto, at kaya pag nag-aral po kayo, at pinaghahambing-hambing ho natin to, malaking bagay. Kasi tingnan po ninyo, sa cross-reference, mga kapatid, ay dapat maging tama din ho tayo sa pagkukuha ng cross-reference. Yung pong mga salitang ito ay kinuha din po sa aklat ng Deuteronomio. At doon sa Kapitulo 21, at ang talata po nito ay 15 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, na ang isa'y sinisinta, at ang isa'y kinapupuutan, at kapwa magkaanak sa kanya ang sinisinta at ang kinapupuutan, at kung ang maging panganay ay sa kinapupuutan, ay mangyayari nga sa araw na kanyang pagmanahin ang kanyang mga anak ng kanyang tinatangkilik, ay hindi niya magagawang panganay ang anak ng sinisinta na higit kaysa anak ng kinapupuutan na siyang panganay. 17, kundi kanyang kinalanin panganay ang anak ng kinapupuutan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buong kanyang tinatangkilik sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas. Ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. So ito po yung tinatawag po nating mga background tungkol sa pamilya. Legal gap ang tawag po nito sa pag-aaral. So, tingnan po ninyo dito, ginamit din po yung salitang kinapupuutan. Hindi ibig sabihin galit. Pareho nga naging asawa tapos pareho nagkaroon ng anak. Bakit niya kakagalitan at kapupuutan yon? So, ibig sabihin, meron siyang mas pahahalagahan doon sa puntong iyon, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi, kung titingnan ho natin yung magandang balita Biblia dito sa aklat ding ito, kung ating uulitin ang pagbasa, ang sasansalin ng magandang balita Biblia, kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa at mas mahal niya ang isa, ngunit kapwa may anak at ang panganay niyang lalaki ay
ipinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal. Ayan o, ang salita ay hindi gaanong mahal. Doon sa lumang Biblia, malalim kasi yun, ay kinapuutan. Huwag aalisin sa kanya ang karapatang bilang panganay upang ilipat sa anak na asawa na kanyang minamahal. Tapos sa 17, ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya'y anak ng hindi gaanong mahal. Ayan. Kung mas mahal yung isang babae, hindi naman talagang parehong mahal na mahal. Meron talaga diyang mas less love kung tawagin, no? Kumot yung panganay ay naroon sa hindi siya gaanong mahal. Pero dahil sa mayroon pong batas na sinusunod sila, ang panganay ay panganay. Pero ang punto dito kung ba't natin kinuha ito, dahil sa kinukuha po natin yung meaning ng salitang kinapuutan, yung pala, ang salin pala nun ay hindi gaanong mahal. Ayan. Kaya kung ating babalikan yung Lucas 14:26, yung salitang kapuutan yung sarili, yung mga kapatid ng lalaki at babae, yung asawa, ibig sabihin, ibigin natin sila, pero huwag higit sa Panginoon. Yon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, kung tutusin mga kapatid at mga kaibigan, sa mismong aklat din ng Mateo, ibang chapter nga lang ito, ay may binanggit na halos ganun din. Actually, ganun din talaga ang context. Pero, mas malinaw po ito. Kasi mismo sa salin ng Tagalog, ang Biblia, yung luma nating salin, ay ganito po ang nakasulat. Ayan, makikita ho natin. Sabi po dyan, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So doon ay malinaw na ho ito. Hindi na tayo lumipat na ibang salin. Pero nakikita na natin yung salitang higit, pag-ibig ng higit kaysa Panginoon. Inibig ang ama, ina, kapatid na lalaki, babae, asawa o ano paman, ng higit sa Panginoon ay hindi magiging karapat-dapat sa Kanya. So, magandang tinalakay ho natin ito bilang bahagi po mga kapatid. Kaya nakita ko na babagay na ito isingit natin or unahin dito sa ating episode 4 dahil nga bahagi po ito ng ating pong biblical interpretation. Sa aklat ng Genesis, sa chapter 29 verses 30 to 31 ay ganito po ang nakasulat sa lumang ang Biblia. At sumiping din naman si Jacob kay Raquel at kanya namang inibig si Raquel ng higit kay Leah at naglingkod siya kay Laban na 70 taon. Sa 31 at nakita ng Panginoon na si Leah ay kinaputan niya at binuksan ang kanyang bahay bata. Datapat si Raquel ay baog. Napansin po ninyo yung talata dyan, yung salitang kinapuutan, no? Kinapuutan, at nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapuutan. Sinong kinapuutan, napuot kay Leah? Si Jacob. Kasi ang gusto talaga niya, mas mahal talaga niya si Raquel. Alam naman natin ang istorya. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit siya ay naglingkod sa kanya magiging binan. Pero palibhasa mayroong sinusunod na dapat maunang ang panganay ay ibinigay si Leah. Mas mahal ni Jacob si Raquel. Ang translation na inilagay, kinapuutan niya si Leah. Pero hindi naman siya galit kay Leah. O, di ba? Ginamit ni San Pablo ito sa aklat ng Roma. Ang sabi po niya doon sa Kapitulo 9, talatang 13 ng Roma, gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapat si Esau ay aking kinapuutan. Ito naman yung naging karanasan ni Isaac. Ano po, mga kapatid? Meron siyang 2 anak, tapos ay mas binasbasan niya si Esau dapat sa pagkapanganay, tapos inagaw ni Jacob. Dito, ayon ika sa nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapat si Esau ay aking kinapuutan. Ibig sabihin ay, dahil nga
napunta ang basbas doon kay Jacob, ay kailangan niyang pahalagahan yun dahil naroon yung basbas doon na ibigay, mga kapatid, mga kaibigan. So, dito ay nakikita po natin ang mga mababaw pa lamang na paraan. Ngayon, marami po ang nagko-comment sa atin na ang gulo-gulo ninyo, gumagamit kasi kayo ng iba't ibang salin. Teka, mga kapatid, mas magulo ba yun o mas maliwanag? Mas maliwanag ho yun. Kaysa doon sa nagpakahirap kang unawain at naniwala na lang sa interpretation ng tagapagturo doon sa isang salin. Gagamit tayo ng ibang salin, magkakaroon tayo ng idea at tayo mismo makakatuklas kung anong ibig sabihin. Bakit tayo gumagamit ng mga paraphrase? Ito ba ay natityak natin na tama? Siyempre, chinecheck ho natin, mga kapatid, mga kaibigan. At ito naman talaga ay mayroon pong tama sa kanilang pahayag. Pakinggan po natin ilang paliwanag sa mga komentary. Halimbawa, itong aklat na Grammatical Analysis of the Greek New Testament sa page 241. Ang kanyang paliwanag po dito, ang sabi niya ay yung pong Greek word po dyan na mesio. Yung translation sa English ay hate. Sa Tagalog ay kinapuutan. The opposition of two contraries may be no more than a vivid way of expressing the greater and lesser degree. Just hate here, love less. Ayan. Mas hindi niya ganun kamahal. Ginamit po yung Gest 37 na binasa natin talata kanina sa aklat ng Mateo. So yung kapuutan diyan, ibig sabihin ay hindi niya ganun, mas mahal, mas mababa ang pagmamahal niya dito. Kaya inihalin tulad doon sa mga babae na may lalaki, dalawang babae, yung isa kinapuutan niya. Mas mahal niya yung isa. Kahit na kinapuutan niya, porque pa nga, dahil kung yun naman ang una niyang naanakan, kailangan yung anak nun ay doon niya ibigay ang basbas ng pagkapanganay. So dito, nakikita natin na itong mga paraphrase ay may batayan din naman talaga. Kaya nga paraphrase yan, direkta kinuha nila yung message. Hindi sila nag-word for word translation. Sa isa pang aklat, yung An Exegetical Summary of Luke, tapos sa chapter 12 to 24, second edition po ito, sa page 125 to 126, yung pong makikita po ninyo dyan, na merong press, ACT, tapos indec, ang ibig po sabihin yan, ay pinaparsing ho sa Greek yung word. Kaya yung present active indicative, yan po yung ibig sabihin ng present active indicative of ang salita dyan, yung Greek word ay misyo, misyo. Meron pang mga number po dyan, ayan, nakikita po nyo, to hate. Ano po? Yung pong mga nakakapilat na letters po dyan, halimbawa yung BAGD, yan po ay pangalan ng lexicon na Bauer Walter Greek English Lexicon. Tapos may mga sali ng Bible, yan po ay mga references, mga kapatid. Tapos yung WBC naman dyan, nakikita po ninyo, ay yan po isang commentary na ang title ay Word Biblical Commentary. Ano po ang sabi po dyan? The clause, if someone does not hate, is translated, you must love me more than. Tapos doon sa NLT, unless they love me more than they love. Ayan, sa TEV naman, yung mga salid ito, tapos lexicon. Unless you love me more than you love. Sa CEV naman, if anyone loves more than me. Ayan po. So dito, makikita ko natin, mga kapatid, na yung pong mga paraphrase version ay hindi ho nagkamali, mga kapatid, sa pagpapababaw nila doon sa mga salin na yon. At kung titingnan natin yung comment ng ating standard reference na mga Adventist, sa Adventist Bible Commentary, ang paliwanag tungkol sa hate ay pariho lang din doon. Hate, not his father. Scripture usage makes it clear that this is not hate in the usual sense of the word. In the Bible, to hate often should be understood simply as a typical Oriental hyperbole, meaning to love less. O yan.
So, mga kapatid, mga kaibigan, simple, pero bilang bahagi ng ating biblical interpretation, ay pinalawak ho natin ito. Kasi, kayo naman, kahit naman kayo, tanungin kayong biglaan ng ganun. Ano ibig sabihin? Lalo na, meron po mga nagtuturo ngayon. Gusto isang salin lang talaga eh. Yung pinakamahirap na translation ang gusto. Yung pong mga luma na ang mga salita ay malalalim. Ano? Nako, hindi talaga mawawala ng kalituhan. At yung pong iniisip nilang napakahirap-hirap ipaliwanag, ay yung pala na may napakadali. Okay, so yun po, salamat doon sa nag-share sa atin. Yung pong mga nag-send ng mga screenshot sa akin, ayan, para makita ko po, kasi yung isa, ang iba po dyan ay parang pwedeng hindi ko makita pagka sa aking personal na account. Pero i-send po ninyo sa page ng pag-aral natin o kaya doon sa aking personal page na Johnson Amican page. At na makikita ko po talaga yan. Hindi ko po yan malalampasan. Kasi yung iba naka-spam, yung iba ay hindi nakikita na matagal na pala. Yung iba nga ay taon na. Hindi ko pa nababasa. At lately ko na lang nakita na may mga matagal na palang mga tanong na ipadala sa atin. So yan ho mga kapatid na mga kaibigan. Bilang bahagi ng ating introduction dito sa ating episode 4. Medyo mahaba na rin pala yun. Anyway, alam ko naman pinakinabangan po natin yon. So, doon sa mga nakapanood ng ating episode 3 ng Biblical Interpretation, nagtapos po tayo, kung inyo natatandaan, ay doon po sa bahagi kung saan ay pinag-aralan ho natin yung topic pa rin po ito ng Bible Interpretation, Then and Now, pagkaunawa ng Biblia ng mga tao noon at hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Una, pinag-aralan ho natin yung interpretation ng mga Hudyo, yung Jewish interpretation. Ano po, mga kapatid, mga kaibigan, na kung saan si Isra, Nehemiah, ay binabasa po nila, pinapaliwanag sa kanila ayon sa original na diwa. Siyempre, ginagamit talaga nila doon yung original language. At kung tayo naman ang gagamit ngayon, ay pinaka-safe kung babalikan natin yung kanilang mga lingwahe. Pumasok po yung tinatawag na mga Jewish allegorization. Ayan. So, kung hindi pa ninyo panood yung unang episode natin, panoorin po ninyo. Magandang ilagay na rin po natin siguro yung link ng ating mga unang episode dyan para hindi na sila maghanap. Ano po? Okay, so, pinag-aralan ho natin yung mga Jewish allegorization kung saan ay nahawahan po sila ng Greek philosophy. Ano po, mga kapatid, mga kaibigan, medyo napulyot ang kanila pong interpretation. Kaya nga, mayroong iba-ibang mga pumasok na mga myth, mga kapatid, mga kaibigan, at pumasok itong allegorical interpretation. Ipagpapatuloy natin ngayon yan, at doon pa rin tayo sa bahagi ng Jewish allegorization. Isang nakilalang tao itong si Philo. Sabi po dyan, Philo is the best-known Alexandrian Jewish allegorizer. He too was influenced by Greek philosophy, yet because of his piety of a Jew, he sought to depend the Old Testament to Greeks and even more so. So, Philo-Jews, he was led to allegorize the Old Testament rather than always following a literal method of interpretation, because of his desire to avoid contradiction and blasphemies. So, si Philo po, mga kapatid, ay nakilalang Philo Alexandrian. No? Siya po isang Alexandrian Jews na gumagamit din po siya ng allegory. Siya din ay, sabi nga dyan, nahawahan din po siya ng mga Greek philosopher. At dahil sa kilala siya bilang Hudyo, ay pinagtatanggol niya yung Old Testament. Alam mo naman natin, yung mga Hudyo talagang maka-Old Testament. At doon sa mga nakakausap niya mga Greeks, no, maging sa kanyang kapwa Hudyo, ay ginagamit niya yung allegory, allegorical interpretation sa Old Testament, sa halip na sundan yung mga literal na kaparaanan ng pag-unawa sa Biblia. At ang isa sa kanyang dahilan ay para daw ano? Sabi po diyan ay para maiwasan ang kontradiksyon at pakamaubi pa sa blasphemy. Ayan. Sabi po doon so itong si
Pero, sabi po dyan, however, did not totally set aside the literal meaning of Scripture. And yet, he said it was the more immature level of understanding corresponding to the body, whereas the allegorical meaning is for the mature, corresponding to the soul. Ayan. So, hindi naman talaga, sabi niya, inalis lahat ng mga pananaw niya sa literal. Ano po? Binigyan lang niya ng pagkakaiba yung binigyan niya ng mas matimbang yung allegorical kaysa doon sa literal. Ang literal, sabi niya, ay para sa mga immature level of understanding. Samantalang, yung allegorical ay para sa mga matured ang pananaw ng mga tao. Ayan. So, kung titingnan natin, ay meron pong mga tinatawag tayong church fathers. Aalamin po natin, napakaraming tinatawag pong mga church fathers, mga kapatid. Kukuha lang tayo ng ilan sa mga naging kilala at ano ang kanilang paraan ng pag-unawa sa Biblia. Ayan. Yan po si Clement of Rome na nabuhay noong AD 30 to 95. Yan po. Yung mga church fathers po, mga kapatid, ay nabuhay sila noong 1st century. Yung mga sulat nila ay halos quotation mula nila sa, ang quotation nila ay more on sa Old Testament din. Nakita nila ang Old Testament ay nakaturo sa pagdating sa atin ng Panginoon. Kung babasahin kasi natin yung Old Testament, mga kapatid, mga kaibigan, talaga namang ang daming content nito na itinuturo. They saw the Old Testament as pointing, sabi ron, pointing toward Christ. Itong si Clement ay marami siyang sulat na quotation mula sa Old Testament. At meron din namang mga kinukuha sa New Testament kung ano lang yung magustuhan niya. Ayan po, dumating po si pangalawa, Ignatius of Antioch in Pisidia. Ayan, nasa 35 to 105 AD naman yan. Yung simulat siya ng 7 times sa Rome, mga kapatid. At pinadala po niya doon at binigyan niya ng pansin ang mga aklat at talata na tumutukoy sa Panginoong Hesus na nakasulat sa Old Testament. At pinapakita po niya doon yung kanyang punto, mga kapatid. At merong istorya ang mga ito, pero hindi na gaano natin pakikinabangan kung aking pang i-discuss sa inyo. Banggitin natin ang mga pangalan nito, mga tinatawag natin mga church fathers. Si Polycarp of Smyrna, 70 to 155, also quoted Old and New actually, frequently in his letter to the Philippians. At nandiyan din po si Justin Martyr of Samaria, 100 to 164 AD. Ang pangunahing layunin din ng kanyang mga sulat ay patungkol din sa ating Panginoon. Sabi po doon he was an enthusiastic lover of fearless defender of Christianity. He was a man of great learning and delight to use his knowledge of Greek philosophy to illustrate and enhance the teaching of Scripture. But his expositions are often fanciful. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Nasubrahan, wala na rin sa realidad ang kanyang mga pagpapahayag. Marami pa sa mga nakilalang church fathers ang may ganoon ding pananaw. At ang sabi pa nga niya rito, yung Bible, to be understood in its obvious relevance for Christians today. The natural sense. So, si Irenaeus, mga kapatid, of Smyrna, ayan, ay ganon din ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang pananaw. Puntahan natin itong Alexandrian and Antiochian fathers. Sino naman ito? Meron pong 2 schools of thought developed about 200 years after Christ. Ito po the schools of hermeneutical views that had a strong impact of the church for centuries to come. So po yung na-develop na dalawang paraan ng understanding, ito ay nakatawag pansin din sa maraming mga tao sa panahon iyon. At kung titingnan po natin, mga kapatid, ito ay si Pantaenos at saka si Origen. Ang sabi po dyan, si Pantaenos, who died around 190, was the earliest known teacher of the cathedral schools in Alexandria, Egypt.
He was the teacher of Clement. Ayan. Teacher po siya ni Clement. So itong si Clement ay meron pong tinuturo na all scripture speaks in a mysterious language of symbols. Ito yung dahil sa sila ay na-impluwensya ng Jewish allegorical ay isa sa teacher niya nga itong si Pantinos. Ano mga kapatid, mga kaibigan? Kaya kung papansinin po yung ating parang kadikadina, yung pagkakadugtong-dugtong, naroon pa rin yung interpretation tungkol sa allegory. Si Origen naman, Origen was a man of great learning and magnetic personality. In keeping with his veneration for the scriptures, he developed the hexapla. Ano pong ibig sabihin ng hexapla? An arranging in 6 parallel columns of the Hebrew text and 5 Greek versions of the Old Testament. Ibig sabihin kasi ng hexapla ay from Greek na hexapon, is an edition having 6 versions arranged in parallel column by Origen. So, yung ginawa po niya, mga kapatid, mga kaibigan. At ito po ay napakasarap pag-aralan. Actually, binasa ko na lang yung content, pero hindi ko na pwedeng explain sa inyong lahat. Dahil baka hindi na rin natin gaanong ma-appreciate yun. Pinapadaanan lang po natin kasi yung pong aking pinabanggit ng mga church fathers na ito, dinaanan po ito noong panahon sa iisang way of interpretation nila. Kaya nga, biblical interpretation, then and now. At next po mga kapatid, sabi po dyan, several church leaders in Antioch of Syria emphasize historical, literal interpretation. They stress the study of the Bible's original languages, Hebrew and Greek, and they wrote commentaries of the scripture. So, yung pong sinasabi po niya naging rampant ay dinisregard po nila yung literal meaning ng scripture at sa panahon ng Alexandrian Fathers, mga kapatid, ay nagpatuloy ito. Pati yung figurative ay dapat unawain nila sa literal. Kaya yung pong allegory o allegorical ay isa po ito sa figure of speech. Ano po, isiningit po nila ito na kahit na yung literal ay ini-interpret nila sa allegorical. Kaya ang nangyayari, hindi talaga siya na itatama. Dumami po ang mga kanya-kanyang interpretation dahil po sa mga kanilang kaisipan sa panahong iyon, mga kapatid. Nakilala din po dito si Dorotheus at ang kanya namang turo ay naging kilala din siya para tumulong na magkaroon ng church sa Antioch. Hindi na natin na isa-isahin ito, mga kapatid. No? Yung isunod po natin. Punta tayo sa Middle Ages. Ayan. Middle Ages was a vast desert so far as biblical interpretation is concerned. There was no fresh creative thinking about the scriptures themselves. Church tradition was prominent along with the allegorizing of the scripture. So, sa panahong ito ay naging malawak na ang iba't ibang interpretation sa Biblia. Walang nakikilalang bagong at maayos na interpretation. At tinawag nila na tradition ay yung napakakilala sa panahong iyon. At pinagsabay nila doon sa allegorical interpretation plus tradition. Kaya yung allegorical interpretation ay naging isa sa traditional interpretation ng mga church fathers. Yun po yun, mga kapatid. Tingnan po natin kung paano nakahawa sa marami yung paraan at interpretation ng mga taong ito. Ito po. Sabi po dito sa Middle Ages pa rin, common in the Middle Ages was the use of the katina, a chain of interpretations pieced together from the commentaries of the church fathers. Most medieval katinas were taken from the Latin fathers. Ambrose, Hilary, Augustine, Jerome. The beginning of the Middle Ages is usually identified with the first Pope of Roman Catholic. Ayan, tingnan niyo po, mga kapatid. Ano po ang sabi diyan? Yung katina kasi, ito yung tinatawag na parang nagdudugtong kadina, no?
nagtuloy-tuloy, kawing-kawing, no? Nagdugtong-dugtong ito. Yung kanilang interpretation na mula sa allegorical, nahaluan na ito na at naging pangunahin ito sa kanilang traditional interpretation. At nagtuloy-tuloy ito. Kaya yung mga komentary ng mga church fathers ay dala nila yung allegorical interpretation. May halo. Hindi naman puro. Pero more on allegorical way of interpretation. At yun po yung dahilan kung ba't natin sinasabi ito. Mula sa mga Hudyo, pumasok yung mga tinatawag nating mga church Jewish allegorization na na-impluwensya ng Greek. Tapos pumasok ngayon yung mga church fathers. Dala-dala pa rin nila, nahawa pa rin sila. Nagtuloy-tuloy ito. Kaya may mga binabanggit yung pangalan dyan, sila Augustine, sila Jerome, sila Ambrose, sila Hilary, ay nagbigay sila ng impluwensya hanggang sa lumitaw yung unang Pope ng Catholic. Yun pa rin yung kanilang interpretation. Kaya huwag tayong magtaka, mga kapatid, kung bakit itong church na ito, mula sa mga church fathers hanggang sa church na ito, ay ang kanilang interpretation ay medyo kakaiba talaga, mga kapatid at mga kaibigan. So, magkaroon tayo ng information ngayon kung bakit ganon. Kaya nga, Bible interpretation then and now. Tapos itong si Venerable Bede, isa po siyang Anglo-Saxon theologian. Na po? Sumulat po siya ng mga commentaries that are largely compilation from the works of Ambrose, Basil, and Augustine. They too are largely allegorical in the parable of the prodigal son. The son, according to Bede, is worldly philosophy. The Father is Christ and the Father's house is the church. Ayon. So, sumulat siya ng iba't ibang komentary. Itong si Bede, hinango niya sa pananaw nilang Ambrose, ni Basil, Augustine, at ayon sa kanya, yung parable ng prodigal son ay isa itong philosophical. Si Kristo yung Ama at yung bahay ng Ama ay yun yung church na iniwanan nung anak. Ayan, kaya ininterpret niya na ito ay isang pag-alis sa iglesia, mga kapatid. Yan isang impluensya ng allegorical explanation. Si Alcuin, England also followed the allegorizing method in his commentary on John. He, like Bede, compiled the commentaries of others including Augustine and Ambrose. Ayan, meron ding lumitaw si Rabanus Maurus na estudyante ni Alcuin. Inunawa niya rin yung 4 na gulong doon sa aklat ng Ezekiel na ito daw yung Law, Prophet, Gospel, and Apostles. So, sino pa yung mga gumamit ng allegorical? Itong ito po yung mga pangalan, di na natin ipaliwanag itong mabuti. Ayan, yung Rabanus Maurus, si Rashi, Bernard of Clairvaux, si Joachim of Flora, Stephen Langton, Thomas Aquinas, at Nicholas of Lyra. Itong Stephen Langton ito po yung gumawa ng chapter ng mga Bible, yung Latin Bible. Yan ang una niyang ginawa ng mga chapters. Isa po siyang Catholic. Kaya sabi ng mga Katoliko na Catholic ang gumawa ng Bible. Hindi. Nilagyan lang niya ng chapter, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi naman siya ang gumawa ng buong Biblia. Actually, yung Latin Vulgate lang ang kanyang nilagyan. Hindi naman yung Greek. Lumitaw din po itong si John Wycliffe. Ano po? 1330 to 1384. John Wycliffe was an outstanding reformer and theologian who strongly emphasized the authority of scriptures for doctrine and Christian living. Thus, he opposed the traditional authority of the Catholic Church. He proposed several rules for Bible interpretation. So, ito si John Wycliffe, mga kapatid, ay tinatawag itong morning star of the Reformation. At ito po ang nagpasimula, no,
nagpasimula ng Reformation. Itong si John Wycliffe. At sabi po dito, John Wycliffe obtained a reliable text. Ayan. E tsaka B, understand scriptures and logic. C, compare parts of scripture with each other. D, maintaining a humble, seeking attitude so that the Holy Spirit can instruct. Stressing the grammatical historical interpretation of scriptures, Wycliffe wrote that all things necessary in scriptures are contained in its proper literal and historical sense. Ayan. At nakita po natin dito, medyo nagbabago na ho itong part na ito. Siya ang nagpasimula ng unang unawain ang Biblia sa pamagitan ng historical, grammatical. Ayon sa kanya, ang Biblia ay naglalaman ng mga literal at historical senses. At ito po kasunod ni John Wycliffe at nakilala na nga po natin si Martin Luther po doon. Isa pa sa sinasabi po rito, itong si Desiderius Erasmus, the leading humanist of the Renaissance, edited and published in 1516 the first edition of the Greek New Testament. He also wrote and published annotations on the New Testament and paraphrase on the entire New Testament except Revelation. So, this publication introduced a new era in biblical learning and went far toward supplanting the scholasticism of the previous ages by better method of theological study. So, yung pong mga taong ito ay naging kilala po sa kasaysayan. Ito na po si Martin Luther, mga kapatid, noong 1483 hanggang 1546. Sumulat din po siya. Sabi niya, when I was a monk, I was an expert in allegories. I allegorized everything, but after lecturing on the epistles of the Romans, I came to know knowledge of Christ, for therein I saw that Christ is no allegory, and I learned to know what Christ is. Nung pumasok ang Reformation, medyo nagkaroon ng pagkakaiba ito, mga kapatid. Natuklasan niya na bagamat siya ay expert sa allegory, kasi nahawahan na siya dati ng mga church fathers, bilang monk, isa sa monk, mga kapatid, ay talagang influenced siya ng allegorical interpretation. So, ang sabi niya dito, na matapos niyang pag-aralan yung Book of Romans, ay sabi niya, I saw that Christ is no allegory, and I learned to know what Christ is. Itinapon niya ang allegory. Sabi po rito, allegories are empty, sabi ni Martin Luther, speculations, and as it were the scum of Holy Scripture. Origen's allegory are not worth so much dirt, but hindi, So, to allegorize is to juggle the Scriptures. Allegorizing may degenerate into a mere monkey game. Allegories are awkward. Hindi nung kanyang sinabi, Binasuran ni Martin Luther yung allegorical method of interpretation. Ang sabi niyang allegory ay nagsisilbing putik sa Biblia. Dumi ito. Kaya ang pag-unawa ni Origen, sabi niya sa Biblia, sa pamamagitan ng allegorical ay putik or dumi ito. Ibinababa nito yung standard ng Biblia patungo sa monkey game. Itong isang awkward, sabi niya, mga kapatid, mga kaibigan. Ito na yung pagkamulat na ng mga tao sa tamang interpretation during Reformation. Kaya kung inyo makikita, mga kapatid, yung history, siguro sa tingin nyo, parang wala itong kwenta. Pero makikita po natin unti-unti. Yung mga nangangaral ngayon tungkol sa mga Bible na kinikritics po nila, na meron lang dapat Biblia na ganitong salin dapat paniwalaan, dapat Hebrew lang, o kung ano-ano. Mga kapatid, ay masasabi ho natin, nagsisimula pa lang tayo kaya hindi pa natin na ilalahad mabuti yan. Pero panis kong katuwiran yon. Yan po ay bulok na style ang tawag po natin dyan. Tinitingnan natin dito kung paano inuunawa. Pero yung Biblia mismo na kanilang pinagbabatayan ay yun din. Yun din. It's a matter of interpretation lang po, mga kapatid at mga kaibigan. Tuloy po natin. Sabi rito, it has no objective of controls on one's imagination. It obscures
the true meaning of Scripture. It has no authoritative message. For one person may say a passage teaches a certain truth allegorically, whereas another may see an entirely different teaching. It is a way of wresting the Scriptures from having any certain authority. So kung allegory ang ipagpapatuloy, nako mga kapatid, kanya-kanya, walang kaayusan. Ako, mas magbibigay ako ng interpretation sa sarili ko dito. Sila naman ay kanya. Kasi ang allegory nga ay hidden meaning. Bahala ka kung anong gustong ipakahulugan. Very dangerous way of interpretation ito mga kapatid at mga kaibigan. So, according to Luther, every devout Christian can understand the Bible. There is not on earth a book more lucidly written than the Holy Scriptures. Exposition of the 37th of Psalms by this emphasis, he was opposing the dependence of the common people of the Roman Catholic Church. Ayon, doon sa kanyang exposition na binigyan niya diin yung 37th of Psalms, yung emphasis na ginawa niya doon ay huwag na maging dependent ang mga tao sa interpretation sa kinakilanang mga kilalang tao noon sa Roman Catholic na na-influensya ng mga church fathers. Mga kapatid, mga kaibigan. Pag sinabing church fathers, ay may mga mahalaga po silang mga contribution sa history. Pero pagdating sa interpretation, medyo tagilid ho tayo doon. Kaya ating pinag-aaralan ito para alam natin kung saan tayo lulugar. Mga kapatid at mga kaibigan. Meron kasi silang mga sample ng interpretation. Ano? Kaya sabi rito, Luther's rejection of the allegorizing approach to Scripture was revolutionary. Allegorizing had a stronghold of the church for centuries, though it developed in an effort to provide an answer to the Bible anthropomorphism and alleged immoralities. Allegorizing was fraught with problems, and allegorizing becomes arbitrary. Ayun. Yung allegory, ang sabi ay walang kwenta. Kumbaga sa atin ay walang kalatoy-latoy. So, tulad ng ating nabanggit, sa ating mga ibang pag-aaral, yung allegory ay isa sa figure of speech, no? At maraming mga scholar din ang itinuturing at gumamit ng tinatawag na allegory. Actually, sa Bible, mga kapatid, mayroong allegory. Pero, ang masama sa allegorical interpretation, ito yung napakalinaw, na literal, pero bigyan mo ng ibang meaning. Yun ang mali. Ang isa sa sample na makikita natin na tinuturo ito, ini-interpret ito ng mga scholar na allegory ay yung Galatians chapter 4, no? Ang Galatia 4, sabi po dito, in Paul's allegory in Galatians 4, he like other Bible writers who use allegories, clearly indicated what he was doing. Paul wrote literally which things are allegorized. He used the word allegorio, which means to speak so as the empty other than that is said. It is an additional to, not on place of the plain grammatical meaning of the words. Nakikita ho natin dito mga kapatid sa Galatians 4, ito po talaga ay tinuturing na allegory. Pero malinaw ang pagkakabanggit dito na talagang figure of speech siya. Mayroon dalawang nire-representahan, si Agar at saka si Sarah. Allegory talaga siya. Pero kapag ka ang allegory ay in-apply mo sa literal na hindi naman siya figurative, doon po nagkakaroon ng pagkakamali. Okay, so malapit na tayo magtapos. Si John Calvin ay nakilala din po mga kapatid. Sabi po John has been called one of the greatest interpreters of the Bible. Calvin stressed the Christological nature of Scripture, yung grammatical and historical method. Idiniin po ito ni John Calvin. At binabanggit din niyo yung exegesis rather than eisegesis. Letting the text speak up for itself rather than reading into the text what it's there. Yun po yung contribution. Kaya ito naman si Ulrich Zwingli. Yan. Nakikilala po ito sa panahon ng Reformation. Si Zwingli was the Reformation leader in Zurich, whereas Calvin was the Reformation leader in Geneva. In Zwingli's break from the Roman Catholicism,
He preached expository sermons, many of them on the Gospels, rejecting the authority of the church. He wrote that all who say that the gospel is nothing without the approval of the church's ear and cast reproach upon God's. Sumulat siya ng 67 thesis, mga kapatid. Itutuloy po natin ito sa ating susunod. Pagkatapos ay pupuntahan natin yung yung pong sa atin ng kapanahunan na interpretation. Kaya tapos na tayo halos dun sa introduction, magkakaroon na po tayo ng mga discussion sa ating next na episode. So mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay katulad ng ating sinasabi, para lang po talaga ito sa mga interesado na magkaroon ng informasyon kung paano ang Biblia tumakbo at paano inunawa noon at hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Bakit napakaraming mga sekta na iba't iba ang doktrina, ito po yung ilan sa mga kadahilanan. So nalaman ho natin, mga kapatid, mula sa Jewish interpretation, nagkaroon ng Jewish allegorization, nagkaroon ng na-contaminate or kaya ay nahawahan po na sila ng mga Greek mythology, at hanggang sa pumasok ang Church Fathers, taglay-taglay pa rin po nila yon. At nang pumasok po yung Middle Ages hanggang Reformation, ay doon lamang po nagkaroon ng pagbabago na kailangan i-apply yung historical grammatical method of interpretation at binalikan po nila yung literal. At ito po sila Martin Luther at ilan pa sa mga reformers ay sumulat sila na yung allegorical method of interpretation ay very dangerous. At ito, sabi ni Martin Luther, ito pa itinuturing niya na putik at dumi sa Biblia yung ganoong uri ng pangunawa. Yung pong allegorical method of interpretation, mga kapatid, ay meron pong mga sikta ngayon sa ating kapanahunan na nahawahan po nito. Kung meron kayong naririnig na mga teacher na nagsasabi na sila lang ang may karapatang magpaliwanag, ay ano yan? Impluensya ho ng allegorical interpretation yan. Yung sasabihin nila, walang karapatang magpaliwanag yung hindi sugo at ang iba ay wala at kami lang kasi sila lang yung may karapatan, sila lang ang sinugo. Yan po ay nahawahan po. May bahid ho ng allegorical interpretation yan. Pag may narinig kayo na kailangan ang publication lumawas lamang sa Watchtower at pagka nagtuturo ka, ay lahat lang ay galing doon sa kanilang libro ang paliwanag, yan po ay influensyado ng allegorical interpretation. Kung meron kayong naririnig na tagapagturo na parang mali na lahat, siya lang ang tama, yan ho ay mga anino ng allegorical method of interpretation, mga kapatid at mga kaibigan. So mag-iingat ho tayo dyan sa puntong yan. Aalamin po natin hanggang sa ating kapanahunan, ayon sa mga nag-aral, papaano natin inuunawa ang talata ng Biblia ng tama. Para sa ganon, ay makuha natin ang tamang mensahe nila noon hanggang sa kahit na malayo tayo sa ating kapanahonan ngayon, ay maitama po natin yung meaning, yung kahulugan, yung mensahe ng Diyos ay makuha natin. Mensahe para sa kanila at mensahe na pinakakinabangan din natin sa ating kapanahonan. So, yan po mga kapatid at mga kaibigan. Yung pong mga nakikinabang po nito, ay magsabi lang po kayo kung itutuloy o hindi. At magsabi lang po kayo kung lipat tayo. Sa bagay, meron naman tayong ibang mga programa, di doon po. At dito lang po kayo sa mga nakikinabang, tutukan nyo lang po ito mga kapatid at mga kaibigan. At gusto rin po natin ipaunawa na itong ating ginagawang series na ito ay diretso po ito sa isang aklat. Sa mga nanghihingi ho, mga kapatid, mga kaibigan, hintayin nyo po yung pong gagawa po tayo ng Tagalog at saka Bisaya po nito. Ayan. Kaya pag natapos yung ating lecture nito, ibig sabihin, ipoproofread na rin natin yung libro at ipiprint na natin para magamit ng ating mga layman sa iba't ibang mga lugar. So maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan, at alampangan po ninyo susunod na episode. Tayo po ay dumako sa ating pong panalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapasalamat na sa inyong pagbibigay daan. Kaya amin pong muling natalakay ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. Paano natin ito maitatama upang kami maiwas sa pagkadigaw. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay, gabayan po kami, Panginoon, at nawa ang patuloy na pag-iingat at proteksyon sa bawat isang aming maranasan. Patuloy pong punuan ng mga pagkukulang ang ministry na ito, Panginoon. At hanggang sa susunod ay pakinabangan ito ng mga tao
na nag-aabang upang magkaroon ng pakinabang sa bawat programa na ayon pong ipinaglilingkod sa kanila. Patawarin po kami sa inyong mga pagkakasala at pagkukulang. Itong aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.